Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin? Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang kaharian ay hindi mula sa sanlibutan ito. Sapagkat si Kristo na hari ay hindi mula sa sanlibutan na ito. Kung paanong si Kristo ay hindi mula sa sanlibutan ito, ganon din naman ang lahat ng mga ipinanganak na muli ay ipinanganak hindi ayon sa kalooban ng sanlibutan ito, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Literally, ang Griyegong salita na nakasulat na born again is to be born from above. Ipanganak buhat sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa talatang 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Na dahil sa ang iglesia ay hindi mula sa sanlibutan ito, nais ng Diyos ng iglesia ay pabanalin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So madaling salita, habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos at namumuhay tayo sa salita ng Diyos, doon kumikilos ang pagpapabanal sa atin ng Panginoon. Kaya huwag ka nang magtaka kung ang salita ng Diyos ay nagmimistulang pang-awat sa iyo sa dati mong buhay. Talagang kukontrahin ka ng salita ng Diyos. O huwag kayong magsipagpaniwala sa mga mangangaral na gagamitin ang salita ng Diyos at pagkatapos kayong mga nakikinig ng salita ng Diyos, magiging komportable kayo sa sanlibutan. Hindi pwede. Bakit? Hindi ka taga-sanlibutan, kaya pinababanal ka ng Diyos ayon sa kanyang salita. Bagamat tayo'y nasa sanlibutan, iniingatan tayo ng Diyos mula sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. Nagkatrabaho kayo, nag-aaral kayo, sumasakay kayo ng LRT, sumasakay kayo ng jeep, namamalengke kayo, etc., nag-i-scroll kayo sa Facebook, manonood kayo sa YouTube. May ba dito mga nasa dating app? Isasama ko sana. Pero iniingatan tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. Umatras ka tayo. Talatang 15. Andun pala yung sa taas eh. Isipin mo, sa taas pala yung sinasabi ko. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Kasi kung aalisin tayo ng Diyos sa sanlibutan, mamamatay na tayo lahat, akit na tayo lahat sa langit. Diba? Ngayon, kung nais ng Diyos na manatili tayo sa mga buhay natin ngayon, anong klaseng buhay? Kundi ingatan mo sila sa masama. Buhay na kung saan iniingatan ka ng Diyos sa lahat ng masamang impluwensya ng sanlibutan ito. Diyan mo lalong makikita ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos, na kung paanong ang taong nasa sanlibutan, iniligtas niya, inilagay niya sa kaharian ng Diyos, at ginawa niyang kanya, at hindi na kay Satanas, at hindi na sa kasalanan, at hindi na sa sanlibutan, pero hindi inalis ng Diyos sa sanlibutan, kundi doon mismo sa sanlibutang masama na yan iniingatan ng Diyos. Doon mo makikita ang katapatan ng Diyos at kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Kung paanong ang mga totoong anak ng Diyos nasa gitna ng Sodoma at Gomora, subalit hindi magiging bakla. Kung hindi isusugo ng Diyos ang kanyang anghel upang si Lot ay ilabas, pero ang asawa ni Lot mawawasak kagaya ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kung paanong ang mga Israelita ay nasa gitna ng Ehipto sa 400 taon, subalit hindi sila nakalimot sa pangako ng Diyos. At sa panahon ng ibinuhos ng Diyos ang kaparusaan sa Ehipto, ang mga Israelita ay panatag sa loob ng Ehipto. Ganon din naman.
Iingatan kayo ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan mula sa kasamaan ng sanlibutan ito, sapagkat hindi kayo taga-sanlibutan. Iingatan ng Diyos ang kalinisan ng inyong isip. Kaya nga kung kayo'y narurumihan, pinababanal tayo ng kanyang salita. Sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, magsisi ka. Sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, bumalik ka sa bahay sambahan. Makinig ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nanglalamig sa gawain, magsipagbalik kayo sa gawain ng Panginoon. Kung kayo ay nagkukulang ng kaalaman, humingi kayo ng karunungan mula sa Diyos, sapagkat siya hindi madamot. Siya ay magbibigay ng karunungan. Kaya kung buhay ka pa, anong klaseng buhay meron ka? Iingatan ka ng Diyos sa makasamaan ng sanlibutan ito. Ngayon ako lagi naririnig na panalangin na yan, ingatan mo kami sa kasamaan ng sanlibutan ito. Lagi ko naririnig yan. Tignan mo ngayon dito sa unang Tesalonica 5:22. Ipitan nyo muna yung Juan 17 sapagkat babalikan natin yung mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi sa talatang 22? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hindi ba sinasabi? Hindi ka dapat nagpapaniwala sa lahat ng pandamayan ng sanlibutan. Sinasabi sa talatang 21, subukin mo ang lahat ng mga bagay. Pag-ingatan mo kung anong mabuti. At pagkatapos, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Alam mong masama, huwag mong titigan. Huwag kang makikipagpatintero sa kasalanan. Tandaan mo, tao ka. Di ba? Para kang baga, uling na nagbabaga, na binibiro-biro mo ang ulan. At walang matibay sa consistency ng kasamaan ng sanlibutan ito. May kasabihan ng matatanda na kahit ang basang kahoy nadadarang sa apoy. Na kahit ang batong sakdal tigas sa tikatik ng ulan na agnas. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matibay na Kristiyano sa masamang sanlibutan na ito. Dahil sa oras na inisip mo na hindi ka babagsak, bumagsak ka na. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Alam mong masama, ginawa mo pa. Alam mong delikado ka, dinilikado mo yung sarili mo. Ngayon, hindi ka taga-sanlibutan. Iingatan ka ng Diyos sa kasamaan ng sanlibutan. Kaya pag itinuloy mo yan sa talatang 23, idiretso mo. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Di ba? Ganyan pala mag-iingat ang Diyos sa atin sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. Pakakabanalin ka ng Diyos, kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Anong iingatan sa iyo ng Panginoon? Iingatan ng Diyos yung espiritu mo. Iingatan ng Diyos yung kaluluwa mo. Yung pagpoproseso mo ng iyong damdamin, iingatan ng Diyos yan. At ang iyong pagdidesisyon. Nangyayari lahat yan sa kaluluwa. Ang panlalamig ng espiritu ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon, huwag kayong maging tamad sa pagsisikap. Maningas sa espiritu. Kung nang nalalamig ang iyong espiritu, yun ay pagsuway na kagad sa salita ng Diyos. Bakit lumalamig ang espiritu? Sapagkat ang sanlibutan umi-impluwensya sa iyong spiritual na buhay. Imbis na baka nananalangin ka, hindi ka na madalas manalangin, hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan.
O hindi ba? At ganun din sa katawan. Marami tayong ginagawa sa katawan natin na hindi mabuti. Hindi natin inaalagaan ang katawan na bigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo gumagamit ng oras ng maayos. Hindi tayo napagkakatiwalaan sa mga material na bagay. Nag-aaksaya tayo ng mga probisyon na galing sa Diyos. May kinalaman sa katawan natin yan. O hindi ba? O. Yan sasabihin mo, yung pagkain at inumin, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Bakit yung mga lasinggero hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Alam mo kung bakit? Kasi pati katawan, pinababanal ng Diyos, kaya huwag kang mag-drugs. Huwag kang magshabu, walang nagsashabu na pupunta sa langit. Sinabi ng banal na kasulatan, at lahat ng mga katulad nito. Yung immoral na pamumuhay. Uso ngayon yung pagsasama na hindi maayos. Pag nagkasawaan sila, tama na. Total, di naman tayo kasal. Lalo na ngayon, umaabante sa pagbasa sa Kongreso ang diborsyo. Sa banal na kasulatan, walang duda na pinayagan ng Diyos ang diborsyo sa panahon ni Moises. Bakit? Dahil matigas ang ulo ng tao. Kaya nga ang tanong ng mga Pariseyo kay Kristo, bakit? Bakit sa panahon ni Moises, kapag hihiwalan mo yung asawa mo, kukuha ka ng bill of divorcement? Sabi ng Panginoon, alam mo, sa umpisa, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae para magsama. Ang pinagsama ng Diyos, walang sino maghihiwalay. Pero ginawa ng Diyos yan, pinayagan niya yun sa panahon ni Moises. Bakit? Ang tigas ng ulo ng tao. Diba? Pero tandaan mo, yung diborsyo sa banal na kasulatan, una, hindi yan ini-initiate ng Kristiyano. Kung iiwanan ka ng kinakasama mo sa buhay, hayaan mo siya, ayon sa 1 Corinthians chapter 7. Pero bilang Kristiyano, hindi ikaw ang mang-iiwan. Lalo't mag-asawa kayo. Pangalawa, pag nakipaghiwalay ka, pag hiniwalayan ka, hindi pala dapat ang Kristiyano nakikipaghiwalay. Pero kung hiniwalayan ka, hindi yan lisensya para mag-asawa ka uli. Yan ang turo na Biblia. Bakit? Masama ang daigdig na to. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, baka gusto ka ng Diyos i-preserve. Isipin mo, lagi ka sinasaktan. O ano gagawin mo? Maga-maga na mukha mo. O ngayon, kung hindi Kristiyano yan, kung hindi natin kapatiran sa simbahan yan, sasabihan kita, pumunta ka sa Women's Desk. Pero yun ang dapat gawin eh. Bakit? Masamang tao siya eh. Aasa-asawa siya, tapos mananakit siya. Kontra yan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Para magkaroon ka ng proteksyon. Para meron ka man lang 50 meters away. Tama ba yun? Hindi dahil sa gusto mo siyang makulong. Para lang ma-preserve yung mukha mo. Ngayon, kung nang babae siya, ayaw mo. Pero, huwag mong gagantihan, nang babae ka? Manlalalaki rin ako. Hindi ganun ang kaparanan ng Panginoon. Nang lalaki ka, mababae naman ako. No. Diba? Because hindi ginawa ang tao para sa batas. Kung hindi ginawa ang batas para sa tao.
Ngayon, kung kapatiran sa simbahan yan, dalhin mo rito, babayuhan natin. Ipanalangin natin mabago sapagkat walang anak ng Diyos na mapanakit. Walang anak ng Diyos na abusado. Walang mga anak ng Diyos na sumisira ng sumpaan. Pambira, nagkasundo kayo, magsasama kayo in sickness and in health. Puspos sickness na lang, walang health. Kaya nga, isipin mo, masama ang impluwensya ng sanlibutan. Kaya iingatan ng Diyos pati katawan natin sa kabanalan. Ito ang mga young people. Huwag niyong paglaruan ng pag-ibig. Hindi pagkit tumubok-tibok ang puso niyo, pag-ibig na yan. Kung hindi kayo kayang pakasalan yan, hindi kayo minamahal niyan, niloloko ka lang yan. Di ba? Sinong seseryoso sa'yo? Butas-butas ko na. Di ba? Sinabi ng banal na kasulatan, mag-umingat kayo sa pakikiapid. Sapagkat sino mang nakikiapid ay nagkakasala sa kanyang katawan. Alam mo, kaya kung nakagawa tayo ng mga immoral na gawain, mga single, talagang ilapit nyo sa Diyos yan at huwag nyo na uulitin yan. Dahil dadalhin yan ng pamilya mo kahit matagal nang nakalipas yan. Kaya huwag kang mamumuhay sa immoral na pamumuhay. Tandaan mo, ang nag-divide ng kaharian ni Haring David, yung pagkakamali ng puso ni Solomon. Hindi ba? Kaya iingatan kayo ng Diyos. Ito ang higpit-higpit naman sa church. Boyfriend. Bakit? Anak ka ng kamuti, hindi mo pa nga alam mo sagot ng pag-ibig. What is love? Sumagot ka pa nga, love is blind. Boyfriend ka, sagot mo sa love is blind. Nabubulag ka lang. Ligo mo lang yan. Kanunood mo lang ng romantic comedy yan. Hilig nyo manood ng halikan. Tapos kung namin tatakpan niyo yung mata nyo, ay si pastor nandyan, post forward. Ano ba yan? Alam mo palang merong ganyan, nanood ka niyan. Kasi masyado kang tiwala sa sarili mo. Di ba, alam mo naman na, kaya sa daigdig na to, nagkakamali tayo. At doon mo makikita ang biyaya ng Diyos sa bahay. Talagang nadudumihan, pero ang mali talaga yung walang nagwawalis. Di ba? Yun talaga yun eh. Talagang pag may kumain sa bahay, yung plato madudumihan. Ang problema kung walang naguhugas. May problema ang bihis ng bihis. Basta naglalaba ka. Pastor, ibig sabihin ba okay lang gumawa ng kasalanan? Sagutin mo ng konsyensya mo yan, kung tama ba yan. Ang mga bagay na ito ay sinulat sa atin para huwag tayong gumawa ng kasalanan. Umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Subalit, kung tayo ay nadupilas dahil sa ating pagiging tao, sa ating kakitiran ng pag-iisip, meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Kristo Jesus na matuwid. Nakita mo ba yan? Kaya pakakabanalin ka ng Diyos. Ingatan ng Diyos ang spiritual mong buhay. Iingatan ng Diyos ang iyong kaluluwa, yung emosyon mo. Iingatan ng Diyos yan. Sabihin ko sa inyo, pati yung mga pangitain nyo sa Panginoon, iingatan ng Diyos yan. Pati mga pagdidesisyon natin, supposedly, dapat iniingatan ng Diyos yan. Nasa kaluluwa yan eh. Nasa values yan eh. At yung katawan mo, iingatan ng Diyos yan na huwag mong gamitin yan sa kasamaan.
Yung kamay mo saan-saan dumarating. Ba, tawa yung mga binata. Yung mata mo, saan-saan mo pinapa. Diyos ko, Panginoon. Yung dapat mong tignan, di mo tinitignan. Yung hindi mo dapat tignan, hindi mo lang tinitignan, sinisilip mo pa. Hoy, di ba? Iingatan ng Diyos ang katawan natin. Kaya, bakit ihaharap tayo ng Panginoon sa kanyang sarili? Sino mag-iingat? Ang Diyos. Sinong gagawa ng pag-iingat sa Kristiyano? Si Kristo. That's the side ng Diyos. And then verse 24, mababasa mo, tapat yaong sa inyo'y tumatawag. Kaya sabihin mo, tapat ang Diyos? O sige, tapat ang Diyos. Bakit? Kasi kahit ilang beses ako nagbabackslide, nakakabalik ako. Loko ka. Kung talagang tapat ang Diyos sa'yo, dapat nagpo-progreso ka sa kabanalan. Hindi yung alam mo lang magsisi, pagkatapos wala naman nangyayari sa pagsisisi mo. Tapat ang Diyos na sa inyo'y tumawag. Nagagawa rin naman ito. Ang alin? Anong gagawin ng Diyos? Yung pakabanalin tayo. Diba? Nagkamali ka. Binalik ka ng Diyos. O anong natutunan mo? Ulit ka uli. Hindi ganyan ang buhay ng Kristiyano. Diba? Bibira, hindi naman tayo mga tanga. Minsan nagtatanga-tangahan tayo. Ganun pala yun. Akala ko kasi hindi kalooban ng Diyos. Akala ko kasi kalooban ng Diyos. Akala ko hindi kalooban ng Diyos. Pero alam mo naman na hindi yan kalooban ng Diyos. O bumalik ka sa 22, layuan ang bawat anyo ng masama. Iakyat mo pa sa talagatang 21, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Sa tinagal-tagal mong pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo ba alam kung anong dapat gawin? Talaga? Pag alam mo ang kalooban ng Diyos, itinuro sa iyo ng salita ng Diyos, ang problema mo dyan, iyong winawalang bahala ang kabanalan, iyong winawalang bahala ang pangangaral. Akyat, 20. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Diba? Ngayon, kung gusto nyo ng malinaw na talata, pumunta tayo sa unang Tesalonica 4. Ang talata 7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Nakita niyo ba ang talata? Unang Tesalonica 4:7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya, eto na, talatang 8. Kaya ang nagtatakwil, hindi tao ang itinatakwil. Kundi ang Diyos na nagbigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Alam mo naman, tinawag ka ng Diyos sa kabanalan Binabagabag ka ng banal na Espiritu, tinatanggihan mo. Sabihin mo nga, tinatanggihan mo ang Diyos? Ano ka, patay sa kasalanan? Na walang kakayanan? Na tumayo para sundin ng Diyos? Kaya, iingatan tayo ng Diyos, pero kailangan matuto ka. At ang paraan ng pag-iingat sa atin ng Diyos ay pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng salita. Ang salita mo ay katotohanan. Hindi ba yung binasa natin kanina? Yung salita ng Diyos, dumarating sa iyo yan. Di-devotion ka. Punta ka sa church, makapakinig ka ng pangangaral. Pay attention sa pangangaral. Pag may hindi ka naunawaan, magtanong. Pag hindi ko sigurado, manghingi ng payo.
Ang pangit ng pagpo-trial and error. O di ba? O halimbawa, meron kang customer, wasak yung sasakyan niya. Ang inisip niya, ay kaya ko yan. Kaya ko naman to, napanood ko sa YouTube to eh. Sinubukan niya. Gumastos na siya, kasusubok. Pangit pa rin. Pangit talaga. Hanggang sa na-frustrate na siya, tsaka niya dinala sa marunong. Oh, pagkatapos sisingilin mo siya ng karampatang. Tatanggalin lahat ng nilagay mo dyan. Ay, sayang. Pangit. Hindi yan bagay dyan. Kulay pa lang, malayo eh. Isipin mo, yung kayabangan mo, yan ang lalo nagpapahirap sa'yo. Ang hilig mo sa trial and error. Ikaw sa umpisa pa lang, ginawa mo na yung kalooban ng Diyos. O yan. Ikaw sa umpisa pa lang, tumingin ka na doon sa Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. O yan. May pastor sa iglesia, may mga tagapagturo sa iglesia. Ba't ano ba ang trabaho ng pastor sa iglesia? To feed you with knowledge and understanding. At minsan hindi mo nakikita. Ang nakikita mo lang sitwasyon mo. Pero hindi mo nakikita kung anong kinalaman ng sitwasyon mo sa sitwasyon ng iba, sa sitwasyon ng maraming bagay na Oh. Kaya minsan nakukuha mo yung gusto mo pero hindi ka nagfi-fit. Bakit? Yung nakita mo lang sitwasyon mo. Hindi mo nakita yung relasyon mo sa kabuuan ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang importansya na may pastor. Hindi pwede ang pakalat-kalat na Kristiyano. Walang freelance na Kristiyano. Pagkat hindi mo nakikita na yung pangangailangan mo, dinidisenyo yan ng Diyos para maging blessing ka sa iba. Na yung pagkatuto mo, dinidisenyo yan ng Diyos para sa susunod makakatuwang ka sa mga kapatid na hindi pa natututo. Ay wala, ang hilig mo mag-troubleshoot mag-isa. Hindi ka tuloy natututo. Hindi mo natatagpuan ang ministry mo. Ay di ba? Kaya ang ministry nang gagaling yan sa pagsasanay. Pag hindi ka nagpasanay, walang ministry para sa'yo. Di ba? Ngayon, ituloy natin. Pakabanalin mo sila ayon sa iyong salita, ang salita mo ay katotohanan. Bumalik tayo doon sa Juan 17. Alam mo, preaching na to, ito na yun eh. Hindi ba? Ito na yun eh. Ito na. O di ba? Kala mo umiinto pa lang ako, dito na tayo eh. O, kaya, idiretso mo yun doon sa talatang 18. Asan tayo kanina mga kapatid? Juan 17. O, nasa 18 na tayo. Kung paanong ako'y iyong isinugo sa sanlibutan, sila'y gayong din isinugo ko sa sanlibutan. Ayun. Doon papunta yung soul winning na sinasabi ko kanina. Kung paanong si Jesucristo ay isinugo ng Ama sa sanlibutan, tayo na mga nakay Jesucristo ay sinusugo rin naman ng Diyos. Sinusugo tayo ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. You see, kaya maraming soul winning, hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Na ang soul winning ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa isang banal na pamumuhay. Asa ka pa, nagsasayang ka ng laway. Akala mo, bukit nag-sinner's prayer yan, akala mo ligtas talaga yan. Tignan mo yan sa kabuuan yan. Kita mo. Kaya nga, paano ba isinugo ng Diyos si Kristo sa sanlibutan? Una, kanina ko pa sinasabi, itong una, yung pamumuhay ni Kristo, hindi kagaya ng pamumuhay ng mga tao sa sanlibutan. Yan ang una, kanina ko pa ipinuturo. Oo, si Kristo, maraming insidente sa Biblia na nakikisama doon sa mga prostitute at mga manginginom at mga makasalanan.
Sabi ng worldly na Kristiyano, yan ang hinahanap ko. Yan talagang hinihintay ko. Pero tanungin kita, si Kristo ba naging manginginom? O, nakisama si Kristo sa prostitute. Ano yun? Ha? Inaliw ni Kristo yung sarili niya sa pamamagitan ng mga babae na yan? Yung problema sa Kristiyano, kako-compromise, nagmumukhang sanlibutan eh. O, wag mong gayahin si Kristo sa ganyang kaparaanan. Tandaan mo si Kristo, He is separate from sinners. O, ikaw, lakas-lakas ng loob mo, ayaw mong tumakbo, ayaw mong lumayo sa mga anyo ng masama. O, you see? Pero anong meron sa Biblia? Kapag yung babaeng makasalanan nakakilala kay Kristo, napapatawad sa kasalanan. Diba? Ikaw, kapag compromise mo, ilan ang mga taong nakipag-compromise ka na dala mo kay Kristo? Sa pagiging worldly natin, ilan mga tao ang nadala natin sa pagiging worldly natin? Kaya bago ninyong gamitin katwiran ang walang dungis na buhay ni Kristo, unawain niyo ang karunungan doon. Si Kristo, pag nadikit sa kanya yung tax collector, nagbabalik ng mga dinaya. Hindi ba? Si Zaccheo, sabi niya, half of my belongings I give to the poor. Kung meron pa akong dinaya, ibabalik ko. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sa araw na to, dumating ang kaligtasan sa bahay na to. Diba? Yung mga mandurugas nagiging matapat pag nadikit kay Kristo. Yung mga Kristiyano nakikidikit sa mga mandurugas, sasabihin nila para mag-soul winning, sa dulo pati siya mandurugas na din. O nasa na yung pa-soul winning? O, para ka nag-soul winning sa bar. O ba't ka nag-bar? Kasi pastor, talagang binabagabag talaga ako sa mga lasinggero, kaya pumasok ako sa bar. Eh bakit doon ka pa pumunta doon sa may nagsasayaw? Kasi pastor, alam ko nandoon yung mga makasalanan. Kaya doon na ako pumunta. O ano, ilan na witnessan mo? Wala. Binugbog ako ng bouncer. Bakit? Anong sabi ko? Magsisi na kayo! Ayun. Isipin mo. Paano isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan na to? Ipinakita sa atin kung paanong nagtagumpay si Kristo mula sa mga temptasyon. Sa ganong kaparaanan din mga kapatid, lumapit tayo kay Kristo, magtagumpay tayo sa ating mga temptasyon. Sa ganong paraan din tayo isusugo ng Diyos sa sanlibutan ito. Mahusay, di ba? Ngayon, ituloy natin. Talatang 19, makikita mo yan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Oh. Kaya hindi pwedeng hindi mo mamahalin si Kristo. Alam mo ba na itong mga katotohanan ito, may kapangyarihan sa iyo yan? Bakit? Kasi si Kristo hindi nagkasala. Ha? Napaka-importante na si Kristo, hindi siya nabahiran ng karumihan ng sanlibutan na ito. Napaka-importante na hindi pinili ni Kristo yung kayamanan ng sanlibutan na ang kapalit pagsamba kay Satanas. Napaka-importante na hindi pinangunahan si Kristo ng yabang niya na tumalon siya doon sa mataas na bahagi ng templo at pagkatapos magdadatingan ng mga anghel na sinusubok niya ang pangako ng Diyos. Isipin mo kung nangyari yun. Hindi pwedeng mamatay si Kristo doon eh. Ililigtas siya ng Diyos sapagkat mamamatay si Kristo sa Kalbaryo.
Pero bakit mo susubukin ang kalooban ng Diyos? Pagtiwalaan mo yan at manatili ka dyan. Sapagkat sa bawat panahon may sariling timetable ang Diyos. Or otherwise, yung para sa'yo doon, kinukuha mo na ngayon dito, yan, iyak ka tuloy. Ha? Kaya, mga kapatid, napaka-importante. Bakit? Si Kristo nagtagumpay upang itong katotohanang naririnig natin, ito mismo magpakabanal sa atin. Hindi ko sinasabi, hindi ko intention ngayong hanggabing ito na tumingin kayo sa sarili nyo at palakasin nyo ang mga determinasyon nyo sa kabanalan. Maaring marami sa inyo ngayon nagdidesisyon na sa inyong isip, simula ngayon aayusin ko na. Hindi yan ang intention ko. Ang intention ko ngayon, mga kapatid, ganito, lumapit kayo kay Kristo. Sapagkat ang inyong mga determinasyon ay lilipas yan, manghihina yan, madidistract yan. Pero tumingin kayo kay Kristo, yan ang pag-asa sa kabanalan. Lumapit kayo sa kanyang salita, lumapit kayo sa kanya sa pananalangin. Sinasabi ng Panginoon, ang mahal, ang laman ay mahina. Bakit sinasabi ni Kristo ng laman mahina? Sapagkat naranasan niya ang kahinaan nito. Naranasan niya ang limitasyon nito. Nang kanyang tinignan ng saro, ang sabi niya, palagpasin mo sa akin yan. Pwede niyang sabihin sa Diyos, hindi ko to deserve. Hindi ko to deserve. Si Jervis ang gumawa ng katarantaduhan, mamamatay ako para sa kasalanan niya. At sasabihin, buti na lang sinabi ng Panginoon, hindi yung gusto ko, kung hindi yung kagustuhan ng Diyos na mamatay si Kristo para sa kanila na mga hinirang ng Diyos sa kaligtasan. Hindi ba napakadakila ng biyaya ng Diyos? Naranasan ng Panginoong Jesucristo kung paano bilang tao makaranas ng takot. Subalit sinabi doon sa Hebreos 5, dahil sa kanyang banal na pagkatakot sa Diyos, ang ginawa niya, lumuha siya sa panahon ng kanyang laman. Kaya nga hindi mo pwedeng sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo, tao lang. Mga nagsasabi ng Panginoong Jesucristo, tao lang. Nakita mo ba? Sa talatang 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman. Bakit sinabi? Sa araw ng kanyang laman. Sapagkat may panahon na si Jesucristo, hindi naman tao. Pero may panahon na nagkatawang tao. Kaya kailangang sabihin sa panahon ng kanyang laman. Di ba? At yun ang emphasis natin dyan, na siya, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring kapantay niya ang Diyos. Kung hindi nagsuot ng anyo ng alipin. Binasa natin. At bilang isang tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ngayon, bilang tao, hindi ka pa matatakot? Hindi ka ba kakabahan? Subalit anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo?
Sinabi diyon na siya sa araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Kita mo yon? Nasubukan mo bang sumigaw sa Diyos at manalangin na may kasamang pagluha para lamang masunod mo ang kalooban ng Diyos na alam mong mahirap? O kapag nahihirapan kayo sa kalooban ng Diyos, basta nyo lang tinatalikuran na hindi man lang kayo tumawag sa Diyos na may kasamang pagluha sa harapan ng Diyos at pagsigaw. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ayokong sumunod. Pero hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo. Ha? Panginoon, ayoko magsakripisyo. Pero hindi ang kalooban mo. Ay, hindi ang kalooban ko, kung hindi kalooban mo. Panginoon, ayoko mahirapan. Pero hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Napakadali natin magdesisyon. Kita mo ang Panginoong Jesucristo, huwag mong iisipin na madali para sa Kanya ang magdesisyon na sumunod sa krus. Kita mo dyan, mahirap para sa Kanya yung desisyon na yan. Kaya ang dalangin niya may kasamang pawis na parang dugo. Kaya't ang panalangin niya ilang oras na mahaba. Susumahin mo 3 oras. Nalangin siya na 1 beses. Natagpuan niya yung mga apostoles niyang natutulog. At ang sabi, matatapos ng service natin, hindi ba kayo magising ng 1 oras man lamang? At pagkatapos na nalangin uli ang Panginoong Jesucristo. 1 oras na lumipas, bumalik siya uli. Paano ko sinabing 1 oras? Kasi sinabi niya, di ba, ninyo kayang manalangin, 1 oras lang eh. Sinabi, di ba kayo makapanalangin ng 1 oras man lang? Di ba? Tinatapos nyo ngayon mga subscription nyo ng Netflix, nagbi-binge nga kayong haba-haba. Man kayo man makapanalangin. Nung kala mo sa Panginoong Jesucristo, nadalian ba yun sa pananalangin? Totoo niyan, excited ka lang manalangin pag yung hinihingi mo sa Diyos, gusto mo eh. Subukan mong humingi sa Diyos ng bagay na ayaw mo, pero kalooban ng Diyos. Gustong-gusto mo lang magdasal kapag yung ipagdadasal mo, pag pray natin anniversary. Bakit? Alam mo, pag anniversary, may kainan. Pero subukan mo manalangin, Lord. Ayoko mag-commit. Ayokong lakihan yung commitment ko. Ayoko magdala ng bisita, nahihiya ako. Pero hindi yung kalooban ko. Kung hindi yung kalooban mo. Natural, pag nandun yung crush mo sa good news, talagang dasal na dasal ka, Lord. Pagpalain mo ang gawain ng Panginoon. Pero subukan mo magdasal na tinatamad ka. At sabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, tinatamad ako, ayoko pumunta sa good news. Sabihin ko, may sakit ako. Pero hindi yung kalooban ko. O hindi kalooban mo. Patawarin mo na ako ngayon sa mga pagkukunwari ko. Yan ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba? Yan. Pag natutunan natin yan, mga bagay na yan, makikita mo ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo tumatanggap sapagkat hindi tayo nang hihingi. At minsan hindi kayo tumatanggap sapagkat ang hinihingi nyo yung para sa sarili nyo lang.
Pero sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi na yung gusto ko. Yung gusto mo matupad. Alam mo kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, walang gagawing masama ang Diyos sa inyo, tatang. Walang gagawin sa yung masama ang Diyos, nene. Kung pagtitiwalaan mo siya, idadaan ka niya sa mga pasikot-sikot ng buhay na to, pero ang dulo nito, para sa iyong ikabubuti, kung pagtitiwalaan mo lang ang Diyos. Ngayon, bakit kailangang ikaw ang masunod? Mas magaling ka ba sa Diyos? Nakita mo ba yung nakita ng Diyos? Baka yung bukas hindi mo nakita eh. Pero yung bukas nakita ng Diyos. O bakit ikaw ang kailangan masunod? Tigas-tigas ng ulo mo. O hindi ba? Yung Panginoong Jesucristo sa panahon ng kanyang pagiging tao, lumuha, sumigaw, nagmakaawa. Kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. At binalikan niya si Pedro. Si Pedro, nananaginip pa. Baka tululaway pa. Dahil sa malamig doon, sa hardin, magkakayakap pa yung 3 apostolis. Komportable. At sabi ng Panginoon, hindi ba kayo makapanalangin 3 oras? Pedro, tulog ka. Hanggang sa dumating ang panahon ng tukso. Hindi nila naunawaan na kahit anong sakit ng kalooban ng Diyos, kailangang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang problema, pinagdadaanan mo yan ng walang pag-asa. Hindi mo naiisip na yung pinagdadaanan mo ngayon na bagsak na kalagayan, kalooban ng Diyos sa'yo yan. Kung ano-anong pinaghihingi mo, ang problema dahil sa hindi mo mapagtiwalaan ng proseso, hindi mo mapagtiwalaan ng salita ng Diyos, hindi mo natututunan. Kahit anong sakit ng mararamdaman mo, hindi mo matatakasan ng kalooban ng Diyos. Kung kailangang mamatay si Kristo, kailangan mamatay si Kristo. Kung kailangan kong paghirapan ng mga bagay na itong aking nararanasan at nararamdaman para lang maintindihan ko ang grasya ng Diyos, dadaanin ko to. Kung kailangan kong pasanin itong bigat na to, para maintindihan ko na hindi ako nagpapasan mag-isa, kung hindi kasama ko si Kristo, sige, papasanin ko to. Pero ang takasan, ang masakit na pakiramdam, masakit yan, diyan kalooban ng Diyos. Sino nagsabi sa iyo? Higit ka pa ba sa anak ng Diyos na sa ating Panginoong Jesucristo? Kung yung anak ng Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo ay hinayaan ng Ama na madurog dun sa krus, walang ginawang kasalanan yun doon, pero pinahintulutan ng Ama na magtiis para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino ka naman? Sino naman ako? Na parang hindi ko deserve na tumanggap ng mga bagay na mahirap. Samantalang may pangako naman ng Diyos sa akin kay Kristo, that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Samantalang may pangako naman ng Diyos sa atin ng ganito, kung na tayo'y maghihirap kasama ni Kristo, tayo'y maghaharing kasama niya. Siguro hindi mo lang naintindihan na yung paghihirap ni Kristo hindi na walang ng kabuluhan. Si Kristo ngayon nasa kanan ng Diyos. Namamagitan para sa atin. Isang araw si Kristo babalik at sasabihin natin, ikaw ang aking Panginoon at Diyos ko. Kaya mga kapatid, kung paanong isinugo ng Ama si Kristo sa sanlibutan, ganun din tayo isinugo. Sinusugo. Kailangan mong lumuha. Kailangan mong pagtiisan, gawin ang kalooban ng Diyos. Para maintindihan mo kung anong ibig sabihin na siyang naghahasik ng may pagluha. Solwining ka ng solwining, ayaw mo naman disiplinahin sarili mo. Lumuha ka para mangyari ang kalooban ng Diyos. Hindi ba tama?
Nagpapagod kayo sa wala, maliban na ang Diyos. Maliban si Kristo ang mabuhay sa atin, nagpapagod tayo sa wala. Sapagkat kung paanong isinugo ng Ama si Kristo, ganun tayo sinusugo sa sanlibutan. Lumuha ka. Iiyak mo sa Diyos ang iyong pagiging makasalanan. Iiyak mo sa Diyos ang iyong pagiging matakaw, pagiging tamad, pagiging tanga, isama mo na yon. Pagiging marupok, isama mo na yon. Iiyak mo sa Diyos yon. O Diyos, kung ganito ko, paano ako makakapag-akay ng kaluluwa? Gayahin mo si David sa awit. Naiintindihan niya ba yung mga pangangaral, mga kapatid? Kaya ba'y pinagpapala ng salita ng Panginoon? Dahil walang soul winning clinic ang gagawa ng epektibong soul winner. Wala. Walang exposition class o homiletics class ang gagawa ng isang epektibong mangangaral. Wala. Tanging ang pagkilos ng Diyos sa puso ng tao, na kagaya ng sinasabi rito. Awit 51. Awit 51. Basahin mo ngayon doon. Sa talatang 9. At ngayon, basahin natin. Isipin mo halimbawa, naririnig mo si David na tumatawag sa Diyos. Gaytong sabi niya, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan. At pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhaan mo ako, O Diyos. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Bakit? Talatang 13. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong lakad. At ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Hindi ba? Hindi ba? Gusto ko yung mga makasalanan maturuan sa daan ng Diyos. Gusto ko sana na yung mga makasalanan mahikayat sa pananampalataya. Pero paano ko yun gagawin? Kagaya ni David, isasabihin ko, pawiin mo, Diyos, ang aking mga kasamaan. Likhaan mo ko ng bagong puso. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang isip ko. Hayaan mo kung ma-enjoy ko yung presensya mo. Alam mo, kung mga anak tayo ng Diyos, hindi papawiin at hindi babawiin ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Ipinangaral sa atin ng Panginoon kaninang umaga na mananahan ang banal na Espiritu sa atin dahil kay Kristo. Pero anong nawawala sa atin? Alam mo yung anak ka ng Diyos, pero gawa ka ng kasalanan, nakita mo yung Diyos nandyan, hindi mo pinapansin.
Dadalhin mo mga makasalanan kay Kristo, wala kang ang pakialam kay Kristo. Hindi ba? O ano pang sinasabi ng banal na kasulatan? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking pagliligtas. Alam mo, nung naligtas ako, talagang nakatikim ako ng kagalakan. Kahit ipikit ko yung mata ko, ibang kasiyahan ang nadama ko nang natinanggap ko si Kristo at pinatawad ang aking mga kasalanan. Hindi theoretical ang pagtanggap ko kay Kristo. Meron akong kagalakan na gusto kong maging araw-araw kong kagalakan. Sa madaling salita, ang tamis ng unang pag-ibig. Babalik-balikan mo yun sa Panginoon. Kaya ko ipinangangaral sa inyo palagi ang Ebanghelyo. Hindi lamang dahil yan ang pundasyon ng pananampalataya natin, kundi dahil sa basariwain natin ang kagalakan sa pagliligtas ng Diyos. Nanlalamig ka, bakit nakalimutan mo yung kaligayahan na yan? Saan napupunta mga kasiyahan mo? Nakalimutan mo ang kapayapaan at kagalakan na dinulot sa iyo ng banal na Espiritu simula nung tumanggap ka kay Kristo. Kapag nanlalamig ka sa paglilingkod sa Diyos, yan ang aalalahanin mo. Yan ang aalalahanin mo. The moment I met Jesus. Nang tumawag ako sa Kanya, hindi niya ako tinanggihan. Tatanggihan niya ba ako ngayon? Gusto ko maglingkod sa Kanya, hindi ko magawa. Tatanggihan niya ba ako ngayon? Noon nga, ayaw ko maglingkod kay Kristo, hinanap niya ako. Ay, hindi mo isipin mo yan. Hina-hina ng pananampalataya mo. Diba? O kung ang Panginoong Jesucristo nandito, yan din ang sasabihin, "O ye of little faith!" Ngayon, sinabihan niya yung mga alagad niya, kayong mga hangal na napakakupad niyong sumampalataya. Nandun yung sa Lucas 24, "O fools and slow of heart to believe." Noon nga, halos tinatakasan ko na ang Diyos. Dinadaya ko na yung sarili ko, paniwalain ko yung sarili ko na ako'y sa Diyos, pero wala talaga. Jesus sought me when I'm a stranger, wandering far from folds of God. Ngayon pa, ikaw ay sa Diyos na hindi ka ba tutulungan ng Panginoon? Sabihin mo, Lord, ibalik mo sa akin ang kaligayahan ng iyong pagliligtas. Susulwiningin ko lang yung kapitbahay ko. Dadalhin ko lang sa iyo tong taong ito na matagal ko nang pinagdadasal. Itong problema natin, pinagdadasal natin ang kaligtasan ng mga kaluluwa pero hindi natin sineseryoso ang panalangin natin para sa ating personal na kabanalan. Pinagdadasal natin ang mga tao ayaw na wag pumunta sa impyerno. Ikaw naman, pamumuhay mo, parang gusto mong pumunta sa impyerno. Sabi ng mga tao, pupunta kami sa impyerno at ang sabi mo naman, sana all. At doon papasok. Tuturuan ko ang mga mananalangsang sa iyong lakad. At ang makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Sumasakit ba ang ulo nyo? Nadi-discourage kayo sa mga taong nakapalibot sa inyo na ayaw sumampalataya sa Panginoon? Huwag kayong manlupaypay. Balikan ninyo ang kasiyahan na ibinigay sa iyo ng Diyos simula nang nakilala nyo si Kristo.
At makipaglaban kayo para sa kasiyahang yan. Maraming maraming manggugulo sa inyo para yung kasiyahan na yan manlamig. But you fight for your joy. Sapagkat ang kasiyahan ng Diyos ang inyong kalakasan. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Hindi tayo pumupunta sa sanlibutan na dinodoktrinahan lamang natin ang mga tao ng tamang kaligtasan. Samantalang yan ay totoo. Pero ano tayo? Tayo ay mga masasayang mga tao. Sapagkat ang dala natin ay mabuting balita. Masayang balita ang dala natin. Na si Jesucristo ay magliligtas. Na si Jesucristo ay magpapatawad ng kasalanan. At si Kristo ay babalik upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya at may buhay sa Kanya ay Kanyang isasama sa Kanyang sarili. At sasabihin mo sa mga tao, magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo sapagkat narito na ang paghahari ng Diyos. Subalit hindi ninyo mapapasok ang kaharian ng Diyos maliban na kayo ipanganak na muli. Kayo, mga anak na ba kayo ng Diyos? Sasabihin ng mga Kristiyano, anak na kami ng Diyos. Ngayon, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. Bakit? Hindi naman kayo pababayaan ng Diyos, Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Nakita niyo ba yung Bible reading kanina mula sa awit? Sinabi ni David, matanda na ako ngayon. Pero simula pagkabata, wala akong nakitang matuwid na tao na pinabayaan ng Diyos. Okay, di ba? Hindi ko nakita na yung salinlahi niya na malimos ng tinapay. Nakasulat yung sa awit kanina. Oo. Okay, di ba? Kaya, kung paanong isinugo ng Ama si Kristo sa sanlibutan, ganun niya tayo sinugo. Yan ang Espiritu sa likod ng Great Commission. Mamangha kayo kay Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tapos na ang lahat ng paghihirap ni Kristo, nagtagumpay na siya. Umakyat na siya sa langit. Tapos na. Ang kailangan na lang natin gawin natin ang kalooban ng Diyos dahil siguradong panalo na to. Yun ang sinasabi ng tema natin sa anniversary. Tumingin kayo kay Kristo na umpisa at kasakdalan ang ating pananampalataya. Tatang, hindi ikaw ang kukumpleto sa pananampalataya. Si Kristo ang kukumpleto sa pananampalataya. Mga kapatid, yung sinimulan ni Kristo sa inyo, tatapusin nyo yan. That is God's side. So, anong gagawin mo? Ang dami kong instruction kanina mula sa salita ng Diyos. Ang dami kong instruction kanina mula sa salita ng Diyos. And I hope ang mga instruction na yan ay binigay sa inyo ng Panginoon sa inyong mga puso. Do it! At kapag ka natagpuan nyo ang biyaya ng Diyos, huwag nyo hayaan masayang ang biyaya ng Diyos. Binigyan kayo ng Diyos ng bagong buhay ng paulit-ulit. Ang dami pang tao na kailangang maligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganoon ang aking determinasyon na para tumibay ang iglesia. Kung bakit ang pangangaral natin ay laging nakatuon na si Kristo ay maging buhay ninyo.
Pagkat kahit ang flashlight hindi liliwanag pag walang baterya. Ganon din naman ang Kristiyano, hindi liliwanag pagka hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu, na siyang ating kapangyarihan, siya ay ating lakas. Sa palagay ko, yan na yun. Kaya ba pinagpala ng Panginoon? Ang buhay natin na to, ang unang response natin sa Ebanghelyo, pananampalataya, hindi ba? Anong unang bunga ng pananampalataya mo? Hindi ba tumawag ka sa Panginoon? Yan ang nakakalimutan natin. Ang isang taos-pusong pagtawag. Isang taos-pusong pagtawag sa Diyos. Kung tinanggap mo ang Ebanghelyo, sumampalataya ka. Manifestasyon ng pananampalataya mo, tumawag ka sa Panginoon. Ngayon, tinatawag kayo ng Diyos sa pangangaral, maaaring sumasampalataya kayo. Paano nyo ipapakita ang pananampalataya nyo? Susundin namin. Teka. Hindi ganun. Humingi ka muna ng tulong sa Panginoon ngayon. Tanda mo, ganyan ka naligtas. Ganyan ang buhay mo. Ganyan tayo matatapos sa pagtawag sa Diyos. Isang araw, hindi na natin tatawagin ng Diyos sapagkat siya na ang tatawag sa atin. Tapos ka na. Uwi ka na rito. Pero hanggat hindi ka pa tinatawag ng Diyos sa langit, ugaliin mong tumawag sa Diyos. Sapagkat yan ang buhay natin. Hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Sigurado ko dyan. Hindi nyo kailangan paniwalaan yan kasi sinabi ko. Sinabi ng Panginoon, call upon me and I will answer thee. Nakita nyo na ba mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay nyo? Maaaring hindi pa. Sapagkat kung nakita nyo na, alam nyo, hindi nyo na iiwan si Kristo. Kung gaano kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Nakita nyo na ba mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay nyo? Maaaring hindi pa. Sapagkat kung nakita nyo na yan, hindi kayo panlalamigan sapagkat napakaganda ng pangako ng Diyos. Pero hindi nyo pa nakita. At maaaring hindi pa natin nakita. Call upon me, sabi ng Panginoon. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Pagpalain kayo ng Panginoon.